Chappy! Tapos merong extra couch na hindi nakasya sa sala kaya nilagay ko muna dito. Ito namang bintana, merong blinds pero mukhang mas okay siya kapag merong cortina. Tapos ito naman, merong cabinet, tsaka mga clutter. Sa ilalim naman ng kama, merong mga gamit, mga luggage. Itong foam, meron yang cover pero nilaban ko. Tapos, ayan. So, ganyan lang kalaki. Merong luggage, merong mga boxes with skincare and makeup na hindi ko pa nagamit. Ito yung parang footrest nung upuan na nasa sala. Nasira kasi yung paa, kaya nilagay ko muna dyan. Damit na pinalaundry ko pa bago mag-quarantine. Dito sa may bintana, meron akong cabinet dito. 4-layer. Ang tawag dito ay Kia Malm. Nabili ko lang to sa Instagram. Iniisip ko siyang ilipat doon sa may closet. So, meron ako ditong tape measure. Susukatin ko lang kung okay siya doon sa gilid ng kama. 80 by 48. Excuse me. So, ang magiging size niya ay 80. Mabubuksan pa din to. Pag dito. Okay siguro. Mabigat siya kapag may laman. Kaya ang gagawin ko sana ay tatanggalin ko kada drawer. Oh, huwag nang malamig. Ay, paano ba? Uy! Oh, bigat! Loki, usog ka! Okay. Ah! Huwag mong anuhin yan. Ay. Diyos ko po. Bigat. Ginagawa ko. Ah. Excuse me. Sa Loki nandito. Ang problema, itong panghuling drawer sa ilalim, ito yung mabigat talaga kasi madami mga beauty products, mga skincare. Ah! Oh! Yun. Mabigat. Mukha siyang madali kasi naka-timelapse. Pero ang bigat niya, ito naman yung mga drawer. Ito na ngayon yung empty space. Tip kapag maglilipat ng mga malalaking gamit, maghahatak para hindi madamage yung lapag, para hindi magasgas. Ang ginagawa ko, yung isang side, naglalagay ako ng basahan. Kailangan yung madulas para hindi kakapit sa lapag. Tapos medyo nakatilt. So nakalapat sa lapag to, dito ko binubuhat. Diyan, so parang ginagawa ko siyang pushcart. Para habang tinutulak ko, hindi nagagasgas yung lapag. Yung mga drawer nasa kama. Ito yung mga aso. Nailagay ko na din yung upuan. Nakaganda pala doon kasi sa hapon, maganda yung view dito. So, pwede ako mag-sightseeing dyan, magmuni-muni. Yun nga lang, alam mo yung feeling na baka mabagsakan ako ng TV kapag nakaupo ako dyan. Pero ang napansin ko, parang nakaluwag. Babalik ko na yung mga drawer sa cabinet. Ito timelapse ko lang, kaya magmumukhang madali. Pero mabigat talaga siya. Itong last na puro mga skincare na mabigat, mamaya na. Tapos, ito na yung itsura ng tatlo. Napansin mo, tingnan mo mabuti, parang hindi siya pantay. Itong second, nagkamali kasi ako ng paglagay. Hindi nakapasok mabuti yung gulong. Pero mamaya ko na ayusin. Ano ba yan? Excuse me. Hey. Hindi ako Later ka na. Late na. Ay, sus! Hindi ako matapos. Wait lang. Pag natapos na to, promise. Wait lang. Ay, tapos din. Oh, okay na. Ay, na. Kamot na. Kamot, Mike. Magde-decorate na tayo. Dito sa may kama, parang ang plain tignan. Kaya mayroon ako ditong picture, mga litrato. Isa sa paborito kong bilihan ng mga dekorasyon sa bahay. Robinson's Department Store talaga. Magaganda, tsaka mura. So, ito nabili ko lang ng parang mga 700 pesos. Dalawa na yan. Kapag mag-rent lang, syempre, hindi pwedeng magbutas-butas.
Kaya ang gagamitin ko itong transparent hook na ano siya, double-sided. So, didikit lang. Alam mo yung kwento ng Goldilocks and the Three Bears, di ba? Yung una nila doon, iba-iba. Meron kay Papa Bear, matigas. Mama Bear, malambot masyado. Kay Baby Bear naman yung perfect. Ngayon ko nalaman na importante pala talaga yung ganon. So, ito dati yung unan ko, papakita ko lang. Ito yung, alam mo yung mumurahin lang, yung parang 100 pesos lang, na pagtagal, parang nagde-deform na siya. Bumili naman ako ng medyo mahal na unan, 600 pesos. Ito naman, kahit na mahal, ang sakit talaga sa batok, ang tigas niya, ang stiff kasi niya. So, kapag ginamit mo siyang unan, hindi siya lumulubog. Kaya parang nakapatong lang, masakit talaga. So, ang ginawa ko, bumili ako ng mga bagong pangtulog. So, mayroong bagong unan, may bagong comforter, tsaka bagong sapin para sa kama. So, itong unan, ang brand niya ay Zip Pillow. Nabili ko lang to ng 599 pesos din. In fairness, nagustuhan ko siya. Di ba kapag nag-hotel ka, yung mga unan, ang lambot, yung masarap talaga pang tulog, parang ganun siya, parang hotel quality. Masarap siyang itulog. Simula nung nagpalit na ako ng unan, mas naging masarap na yung gising ko. Bumili din ako ng comforter. Siyempre sa Pilipinas, mainit, di ba? Malamig lang mga January, February, tapos the rest of the year, mainit na talaga. Kaya kapag bibili ka ng mga comforter na galing sa ibang bansa, makapal masyado. Alam mo yung mainit, hindi mo siya nagagamit. Ito, nabili ko to ng naka-sale, 1,000 pesos yung original price niya. Nabili ko lang ng 800 pesos sa SM Department Store. Ang brand niya, Kingston. Pero yung Kingston, iba-iba din yun na. Kasi itong comforter nila, maganda. Pero yung unan, yung matigas na unan na pinakita ko, Kingston yung brand yun, masakit siya sa batok. Bili ako ng duvet cover pala. Duvet. Tapos, meron na siyang pillowcase. Ito naman, nabili ko lang sa Lazada ng 1,200 pesos. Itong bedsheet naman, nabili ko lang to sa SM Department Store ng 600 pesos. Sa mga pillowcase, sa mga punda, binababad ko talaga sa Fabcon para mas masarap yung tulog. So, ito na yung itsura ng unan. Ito yung partner ng pillowcase. Papalaman lang yung comforter sa loob. Meron tong zipper. Kapag nag-invest ka sa mga pangtulog, ma-realize mo na bakit hindi dati ka pa bumili. Kasi ako, yun din yung iniisip ko dati na okay na yan, basta nakakatulog ka, basta may kutsyon, basta may unan. Pero iba pala talaga yung quality ng tulog. Kapag comfortable yung unan, mabango yung punda, comfortable yung kutsyon, hindi naman kailangang mahal. Kasi nga ito, di ba, mga affordable naman yung binibili ko. Basta magaling ka lang pumili. Pagpagin lang, ayan, tumatakip sa kama. Tapos, yung unan naman, ganyan lang kasi yung gusto ko, yung isang pirasong unan na quality, yung masarap sa tulog. Ang nagpapamukhang cluttered, masikip, tsaka magulo sa isang kwarto o sala, yung kobre kama, yung bedsheet, at tsaka yung cortina, kapag printed, yung masyadong magulo yung print. Kaya ang gusto ko lagi sa kobre kama, plain lang, yung kulay malamig sa mata. Sa bintana naman, mayroon ditong blinds na nakalagay na nung lumipat ako. Ang ginawa ko, pinalagyan ko kay Tito Alex ng curtain rod sa ibabaw para malagyan ng cortina. Pumunta ako sa mall, sa Robinsons Magnolia Department Store. Wala silang gray na maganda, wala ding pink. Kaya ang ginawa ko, naalala ko, pumunta ako sa Jeju Island last year. Meron ako napagstayan na hostel na ang ganda ng kwarto. Yung cortina doon, kulay beige, nude beige, tapos meron siyang highlight na gold. Ito, nabili ko lang sa Lazada ng 2 pieces, 500 pesos na. Tamang-tama lang yung pagka-sheer niya, nakakatakip pero may makikita ka ba din na liwanag. Lahat ng mga items na minimension ko kung gusto mong ma-avail din, hindi naman sponsored, check mo yung description box. Merong link dyan, ilalagay ko yung mga stores ng lahat ng items na i-mention ko. Syempre, bukod sa department store. So, ito, department store, Robinsons Magnolia. Nabili ko to ng 800 pesos, 2 piraso na. So, meron siyang 8 hooks. Wala silang glittery gold. Ito na yung pinakamalapit na itsura, tsaka kulay. Ito, nabili ko din ng 800 pesos, 2 piraso. Nalaban ko na din pala to. Ayan, nilagyan ko siya ng Fabcon para kapag nakasabit, mabango din sa kwarto. Cluttered tignan, parang magulo sa mata kapag lukot-lukot yung cortina. Dati ang ginagawa ko, pinaplansya ko, pero ngayon meron na akong steamer.
So, bago ko i-steam to, madaming nakakapansin itong TV sa condo. Bakit daw parang pang ospital, nakakatakot? Kasi nung lumipat ako dito, kasama na yan, merong dalawang TV, dalawang aircon na naka-install, merong stove at saka nakalagay na ng mga cabinet. Kaya nagustuhan ko para menos na sa gastos. Para sa akin kasi, okay lang yan. Unang-una, hindi ako nanonood ng TV sa kwarto. Sabi kasi nila ng mga pag-aaral, dapat daw sa kwarto, relaxing lang. Hindi ka mag-work, hindi ka manonood ng TV para paghiga mo makakatulog ka agad. Pangalawa, hindi ako mahilig manood ng TV. Limited lang talaga yung pinapanood ko. So, kahit na luma yung TV, okay lang. Kung walang TV, okay lang din sa akin. Makakasurvive ako. So, matrabaho nga lang to dahil madami yung cortina. Tsaka makapal. Kung walang steamer, kahit yung regular lang na plancha, okay din naman. Ngayon naman, naayusin ko yung mga kalat sa likod. So, dito kasi may mga nakatambak pa, yung drawer ng mga skincare, may mga lumang unan, tapos dito yung mga nail polish, at saka ito yung cabinet ng mga accessories. Halos wala pa ako sa kalahati ng naayos ko. Ito naman yung reality ng pag-aayos ng bahay. Kadalasan, di ba, pag nag-aayos tayo, nakaka-excite. Pero kapag may lumilinis na part, mayroon namang dumudumi kumakalat. Kaya mas maganda bukod sa pag-ayos, pag-decorate, maganda makapagbawas din talaga ng gamit. Sabi nga nila, okay yung 1 in, 2 out. So, halimbawa, meron kang biniling isang gamit, meron kang dalawang i-let go para hindi siya nagpa-pile up. So, ito pa yung mga kailangang ayusin. Ito yung mga nailabas ko sa kwarto. Ito naman yung beauty room. Ito na yung next na aayusin natin soon. Ito na ang itsura. Mga 5 oras din akong nag-ayos, naglinis at nag-decorate. Nakakapagod pero worth it. So ngayon mas magiging masarap ng matulog. Tsaka importante talaga na maaliwalas yung kwarto. Hindi kailangan sosyal, basta maaliwalas, komportable, tsaka malinis. Magandang idea talaga na nilipat ko yung drawer cabinet dito sa may kama kasi mas nakaluwag tsaka mas bagay siya sa tabi ng kama. Sa ibabaw naman, naglagay lang ako ng mga konting dekorasyon. Ito namang duvet cover, sobrang ganda. Tapos, naglagay din ako ng accent pillow. Sa lapag pala, meron din ditong fur rug na sa Lazada ko din nabili, parang 600 pesos. Naglagay ako dito ng cabinet. Ito, IKEA din to. Nabili ko sa Lazada mga 4 years ago para makatipid ng space. Multi-purpose, so dalagyan ng gamit sa loob. Tapos, sa ibabaw naman, nilagay ko yung lampshade tsaka konting dekorasyon. Yung cortina, tapos ko ng i-steam. Diba ang laking difference kumpara kanina na lukot-lukot? Ngayon, mukha na siyang sosyal. Diba para siyang mga hotel? Ito naman ang itsura dito sa may pinto papunta sa CR. So, dito na yung pinanggalingan ng drawer cabinet. Yung couch na yung nandun ngayon. Mas nakaluwag talaga. Kasi dati kapag pumapasok ako, parang ang sikip-sikip dahil yung cabinet agad yung unang nakikita. So, ngayon nilagay ko yung couch. Kailangan ko lang linisan kasi medyo madumi na siya. Tapos, naglagay ako ng accent pillow. Meron ding fur rug. Ito sa Lazada ko din nabili. Hindi sponsored lahat ng mga Lazada ang mention ko. Maganda lang talagang bumili doon. Kaya lang dahil quarantine, hindi pa sila nagde-deliver. So, ano nyo lang muna, save nyo lang muna yung mga items. Ito pala, ito ang tawag dito, tower fan. So, electric fan yan. Nabili ko din sa Lazada. Matagal na, mga 4 years ago. 3,000 yung bili ko dyan. Medyo mahina. Parang pang aircon lang siya. Pang ikot lang siya ng hangin ng aircon. Pero pag yan lang, hindi ko siya ma-recommend. Mainit siya. Yung TV naman sa ibabaw, okay naman. Naupo ako dyan kagabi. Tsaka kanina mukhang hindi naman ako malalaglagan. Okay sana no kung tatanggalin. Pero okay na siya dyan for now. Ito yung CR yan sa loob. Gaya ko ng halaman. Kung mapapansin mo, yung itsura ng halaman, kamukha ng itsura ng mga dahon dito sa picture. Meron ng isang patubo. Nabili ko lang to sa Cubao, malapit sa... Meron ng isang garden, bilihan ng mga halaman. Nabili ko yan, 150 pesos. 10 layer na drawer. Nakalagay dito yung mga accessories ko, mga headband, sa buhok, sunglasses, mga hikaw. Nabili to ng mommy ko mga 5-6 years ago. Nabili daw nila sa handyman ng 2,000 pesos. Ito naman sa ibabaw, yung mga accessories ko. Ito lahat ng relos, hikaw, bracelet, tsaka mga kwintas. Hindi ko alam kung saan nabili itong acrylic kasi PR kit lang yan. Pero itong iba, alam mo yung lalagyan ng Ferrero. So, pagkatapos kong naubos, ginawa ko lalagyan ng accessories. So, andito lahat ng relos ko. Ang pinaka-favorite kong brand ngayon ng relos, yung Daniel Wellington. Meron akong 1, 2, 3. So, meron akong discount code na available until April
So, pwede mong gamitin yan para makaabil ka ng big discount sa Daniel Wellington. So, yan yung mga accessories ko. Total, dito na rin naman tayo sa side na to. I-share ko na din to. Ito yung isa sa mga paborito kong litrato nung YouTube Fan Fest sa Philippines nung June 2015. Yung pinakauna, first ever YTFF sa Philippines, beauty YouTuber sa Philippines na nasama dyan. So, ang kapartner ko si Ana Victorino, dalawa YouTube Fan Fest, live on stage Philippines, June 2015. Ayan, favorite ko yung picture. Maganda yung picture na napili nila. Good morning! Grabe, ang sarap ng tulog ko. Iba talaga kapag maayos yung kwarto. Hindi lang basta may dekorasyon, kundi yung malinis, mabango, tsaka yung mga gamit mo sa pagtulog. Iba talaga kapag komportable. So, thank you for watching this vlog. Sana nag-enjoy ka at meron kang nakuwang tips kung paano ba mag-ayos at mag-decorate. Kung meron kang tanong tungkol sa mga gamit na na-feature ko sa vlog na to, check description box. Try mo din mag-comment, baka ma-replyan ko. Pero kung madami, check description box, for sure nandun yan. So, I hope you guys enjoyed. Please subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook. Search mo lang at Real Asian Beauty. So, next time, ibang part naman ng condo ang lilinisin at i-decorate natin. Okay, let's go na. Umaga na. Hey na, let's go. Let's go. Let's go na. Okay.